Nagsimula ang lahat sa isang payak na bakuran sa tabi ng lumang bahay ng aming lolo. Ako si Jiro, 10 taong gulang at kasama ko ang pinsan kong si Mila na kasing edad ko. Kamakailan lang ay lumipat ang pamilya ni Mila sa amin matapos ang isang baha na sumira sa kanilang tahanan. Sa kabila ng trahedya, naging masaya ako dahil may kalaro na ako sa araw-araw. Isang araw, habang naglalaro kami sa likod ng bahay, napansin namin ang isang maliit na punla na sumisibol sa gilid ng bakod. Mila, tingnan mo ito, sabay turo ko sa munting halaman. Lumapit siya at sabay naming pinagmasdan ang berdeng usbong na tila nag-aanyaya sa amin. Anong klasing puno kaya ito? Tanong ni Mila na may halong pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, tugon ko, pero sigurado akong may magandang kwento sa likod nito. Mula noon, araw-araw naming dinadalaw at dinidiligan ang punla. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti itong lumalaki. Ngunit ang kakaiba, tila mayroong bumubulong sa amin habang nakatayo kami sa tabi nito. Parang mga kwentong hindi namin maintindihan, ngunit nararamdaman namin ang kanilang presensya. Isang umaga, nagising kami sa ingay ng mga ibon. Lumabas kami at nakita ang punong umabot na sa taas ng isang batang kalabaw. Ang mga dahon nito ay makintab at tila naglalaman ng mga lihim na hindi pa namin natutuklasan. Minsan ay may mga paru-paro at bubuyog na nag-aaligid dito. Parang sinasabi sa amin na may espesyal na bagay sa punong ito. Habang lumalaki ang puno, lumalalim din ang aming pagkakaibigan ni Mila. Naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay ang pag-aalaga dito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin ito namumunga at iyon ang bumabagabag sa amin. Ano kaya ang dahilan? Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw at nagsisimula ng dumilim ang paligid, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa puno, para bang may kumakaluskos sa ilalim ng lupa. Jiro, narinig mo ba iyon? Tanong ni Mila na may halong kaba at excitement sa kanyang boses. Tumango ako at sabay naming nilapitan ng puno. Habang kami papalapit, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw sa isang ritmo na hindi namin maintindihan. Sa gitna ng kaguluhan, may nakita kaming kumikislap sa ilalim ng mga ugat nito. Isa itong maliit na bagay na tila umaapoy sa liwanag ng papalubog na araw. Ano kaya ito, Jiro? Tanong ni Mila na may halong takot at pagkauhaw sa kaalaman. Hindi ko alam ang isasagot, pero alam kong mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari. Palapit na kami ng palapit sa misteryosong bagay na iyon nang biglang may narinig kaming malalim na boses mula sa likuran. Mga bata, huwag niyong gagalawin iyan. Napalingon kami at nakita namin ang isang matandang lalaking nakasuot ng kakaibang damit. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim ng daigdig. Sino siya at ano ang koneksyon niya sa puno? Ang aming pagtuklas ay nagsisimula pa lamang. Nang umagang iyon, sinabayan ko ang pagtilaok ng manok sa likod bahay. Inilabas ko ang lumang kahoy na timba mula sa ilalim ng lababo at mabilis na pinuno ito ng tubig mula sa gripo. Ang malamig na hangin na dumampi sa aking pisngi ay tila may dalang bagong pag-asa. Sa kabila ng maraming araw na lumipas, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na ang punong itinanim namin ay mamunga. Ako si Miguel at kasama ko ang aking pinsang si Ana sa pag-aalaga sa puno. Bata pa lang kami ay itinuro na sa amin ng aming mga magulang ang kahalagahan ng kalikasan. Nagsimula ang lahat nang bigyan kami ng maliit na buto ng kamias ng aming lola na siya naming itinanim sa likod ng bahay. Noon pa man ay madalas na kaming maglaro sa ilalim ng lilim ng mga puno, ngunit ang punong kamias ay naging espesyal sa amin. Ito ang unang puno na itinanim naming dalawa at ang pagkakaroon ng bunga nito ang aming matagal nang inaasam.
Habang papunta ako sa likod ng bahay, nakita ko si Ana na naglalaro ng bola sa tabi ng puno. Miguel, tingnan mo, mukhang mas mataas na ang puno natin ngayon, sabi niya habang tinitingala ang mga sanga. Napangiti ako. Totoo nga, tila mas maraming dahon ang lumilitaw sa mga sanga nito, senyales na malusog ito at patuloy na lumalaki. Ano kaya ang pakiramdam kapag nakatikim tayo ng bunga mula sa puno natin? Tanong ni Ana sabay tingin sa akin. Ngumiti ako at nagpatuloy sa pagsusukat ng tubig sa lupa sa paligid ng puno. Siguradong mas masarap ito kaysa sa mga nabibili sa palengke, sagot ko. Ang pangarap na makatikim ng bunga mula sa puno namin ang nagsisilbing inspirasyon sa aming pag-aalaga dito araw-araw. Lumipas ang mga buwan at sa bawat pagdaan ng araw, palaging may bagong pag-asa. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa lupa, ang bawat sinag ng araw na dumadampi sa mga dahon, lahat ito ay nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Kasama ni Ana, palagi naming sinisiguro na natatanggal ang mga tuyong dahon at nalilinis ang lupa sa paligid ng puno. Sinusukat din namin ang taas nito at patuloy na sinusubaybayan ang bawat pagbabago. Isang araw, habang naglalaro kami sa likod bahay, may napansin akong kakaiba. Ana, tingnan mo! Sigaw ko habang itinuturo ang isang maliit na bagay sa gilid ng sangang pinakamalapit sa lupa. Halos sabay kaming lumuhod at masusing tiningnan iyon. Isang maliit na bulaklak ang namumukadkad. Hindi namin mapigilan ang aming tuwa. Ang pagkakaroon ng bulaklak ay senyales na hindi na magtatagal at magkakaroon na rin ng bunga ang aming puno. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Isang gabi, narinig namin ang malakas na hangin at ulan sa labas. Kinabukasan, agad kaming nagpunta ni Ana sa likod bahay upang tingnan ang puno. Nakita namin ang malungkot na tanawin. Ang ilang sanga ay nabali at ang bulaklak na minsang nagbigay sa amin ng pag-asa ay nagkalat sa lupa. Tila baga ang lahat ng aming pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Paano na ngayon, Miguel? Tanong ni Ana, halos mangiyak-ngiyak. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang isasagot. Ang sakit sa dibdib ay hindi matatawaran. Ngunit sa likod ng kawalan ng pag-asa, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa puno. Isang maliit na ibon ang nagtatago sa likod ng natitirang mga dahon. Nagbigay ito sa amin ng munting pag-asa. Isang palatandaan na kahit sa gitna ng sakuna, may buhay pa ring nagtatago sa ilalim ng mga dahon. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban natin, Ana. Kaya pa natin ito, sabi ko, pilit na ngumiti sa kabila ng lungkot. Alam kong hindi ito ang wakas. Tila ba ang ibon ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asang nagtatago sa likod ng bawat dahon. Habang naglilinis kami ng paligid, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Ana, bakit hindi natin subukang magtanim pa ng ibang puno sa tabi nito? Baka sakaling mas maganda ang maging kinabukasan ng mga ito. Pumayag si Ana at doon nagsimula ang panibagong paglalakbay namin sa pagtatanim ng puno. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang misteryo ang bumabalot sa amin. Sa tuwing binibisita namin ang puno, nararamdaman namin ang presensya ng ibon na tila ba may mas malalim pang mensahe. Ano kaya ang ibinubulong nito sa amin? Isa itong tanong na patuloy naming hinahanap ng kasagutan. Isang umaga, habang ang sinag ng araw ay dahan-dahang lumulusot sa mga dahon ng matanda at matayog na puno, nakaramdam ako ng kakaibang kilig sa aking dibdib. Parang may sinasabi sa akin ang hangin, isang bulong na hindi ko mawari, ngunit nagdadala ng pag-asa. Tumayo ako, iniwan ang aking kama at lumabas ng bahay na para bang may hinihintay akong sorpresa. Pagdating ko sa maliit na bakuran kung saan namin itinanim ang puno, nakita kong naroon na si Pinsang Lira. Nakaupo siya, nakatuon ang tingin sa puno na ngayon mas malaki na kaysa sa dati.
May ilang mga bulaklak na ang namumukadkad sa mga sanga nito. Hindi ko maikakaila ang tuwang bumalot sa aking puso, pati na rin ang kaba. Ang mga bulaklak na ito ang unang palatandaan ng inaasam naming bunga. Lira, tingnan mo, sabi ko, sabay turo sa mga bulaklak na tila naglalaban para makita ang araw. Parang kahapon lang nang itinanim natin ito, pero ngayon, tingnan mo naman. Ngumiti si Lira sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Oo nga, Leo, nakakatuwa, hindi ba? Parang habang tayo'y nag-aalaga sa puno, siya naman ay nag-aalaga sa atin. Binibigyan tayo ng pag-asa. Lumipas ang mga araw, ang mga bulaklak ay unti-unting nagiging maliliit na prutas. Hindi namin mapigilang magbilang ng oras, nag-aabang sa kanilang paglaki. Araw-araw, sinisilip namin ang puno. Inaakbayan ito ng pag-ibig at pag-aalaga. Sa kabila ng pagod, hindi namin iniwan ang puno kahit sa mga oras ng bagyo o tagtuyot. Natutunan naming makiramay sa kanyang pangangailangan, alamin ang tamang dami ng tubig, ang tamang panahon ng pag-aalaga. Isang hapon, habang kami ni Lira ay nag-uusap sa ilalim ng lilim ng puno, may narinig kaming kakaibang tunog. Isang mahinang kaluskos, ngunit tila may dalang misteryo. Agad naming hinanap ang pinagmumulan ng tunog at sa aming pagkagulat, may nakita kaming isang maliit na ibon na nagtatago sa mga sanga. Ang kanyang mga mata ay tila nalulumbay at ang kanyang pakpak ay bahagyang nasugatan. Leo, anong gagawin natin? Tanong ni Lira, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hayaan natin siyang makapagpahinga dito, sagot ko. Baka ang puno ang makapagligtas sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, ang ibon ay naging parte ng aming araw-araw na ritual. Patuloy kaming nag-alaga sa puno habang inaabangan ang pagbabalik lakas ng aming bagong kaibigan. Ang puno, na dati ay tila palamuti lamang sa aming bakuran, ay unti-unting naging simbolo ng koneksyon sa pagitan ng kalikasan at aming pamilya. Ang mga prutas nito ay patuloy na lumalaki, nagiging mas matamis sa mga araw na lumilipas. Ngunit isang araw, habang kami abala sa pag-aalaga, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang grupo ng mga taong hindi namin kilala ang lumapit sa aming bakuran. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay. Ang kanilang leader, isang matandang lalaki, ay lumapit sa amin at nagsalita. Mga bata, kailangan naming tanggalin ang puno, sabi niya. Ayon sa aming plano, ang lugar na ito ay gagawing kalsada. Parang bumagsak ang langit sa aming narinig. Paano namin hahayaang sirain ang punong pinaghirapan namin? Paano namin ipapaliwanag na ang punong iyon ay hindi lamang isang halaman, kundi isang bahagi ng aming buhay? Napalunok ako, naghanap ng tamang sasabihin. Si Lira ay nakatingin sa akin, umaasa sa isang solusyon. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong magsalita. Hindi po maaari, sabi ko. Ang puno pong ito ay mahalaga sa amin. Maaari po ba kaming mag-usap? Meron po kaming mga kwento tungkol sa puno na hindi ninyo alam. Tumigil ang matandang lalaki, tila nag-isip. Sige, pakinggan namin ang kwento ninyo. Habang nagsimula na akong maglahad ng kwento ng aming puno, ang hirap, ang pag-asa, ang koneksyon sa ibon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Sa kakaibang paraan, naramdaman ko na ang puno ay may lihim na hindi pa namin nalalaman. Lihim na maaaring magligtas sa kanya sa paparating na panganib. At sa pagdating ng ideyang iyon, sa sulok ng aking mata, napansin ko ang dating sugatang ibon na ngayon ay lumilipad na sa paligid ng puno, malaya at malakas. Tila may dala itong mensahe, isang misteryo na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang ang matandang lalaki ay patuloy na nakikinig sa aming kwento, naramdaman ko ang kakaibang pag-asa. Ang puno na aming pinag-aruga ay may kwentong hindi pa tapos.
At sa paglipas ng oras, alam kong may twist na nakaabang, isang hindi inaasahang pag-ikot na magbabago sa aming kapalaran. Sino nga ba ang mag-aakala na ang puno na nagsimula sa simpleng binhi ay magdadala ng hindi inaasahang pagbabago sa aming buhay? Sa mga oras na iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos at ako'y sabik na malaman ang susunod na kabanata. Sa paglipas ng mga araw, ang pag-asam namin ni Lila sa pagbunga ng puno ay lalong tumitindi. Ang puno ng mangga na aming inaruga ay tila ba patuloy na nilalabanan ang bawat pagsubok na dala ng kalikasan. Sa kabila ng aming murang edad, ang determinasyon namin ay tila ba hindi matitinag. Naging parte ng aming araw-araw na gawain ang pagpunta sa likod bahay, ang pagdidilig sa puno, at ang pag-uusap tungkol sa kung kailan kaya ito mamumunga. Isang umaga, habang papalapit kami ni Lila sa puno, napansin kong tila ba may kakaibang liwanag sa paligid nito. Ang mga dahon ay tila mas makintab, mas sariwa. Ang mga sanga ay mas matikas, mas buo. Ngunit ang pinakanakapukaw sa akin ay ang munting bulaklak na naglalabas-masok sa paningin na tila ba nagbabadya ng bagong yugto para sa puno at sa aming pag-aantay. Kuya, tingnan mo. Excited na bulalas ni Lila habang itinuturo ang bulaklak sa isang sanga. Mukhang malapit na. Sa pagkakita ko sa bulaklak, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang saya at pag-asa. Ang pag-aantay namin ay tila ba nagkakaroon na ng bunga, literal at hindi literal. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming napapansin ang pagdami ng mga bulaklak na dahan-dahang bumabalot sa bawat sanga. Ang puno ay unti-unting nagiging makulay, puno ng buhay at pag-asa. Subalit sa kabila ng pag-usbong ng mga bulaklak, hindi maalis sa aking isipan ng tanong. Ano kaya ang magiging itsura ng unang bunga? Paano kung hindi kasing tamis ng inaasahan namin? O baka naman, hindi ito mangyari. Sa kabila ng pagdududa, pilit kong iminamarka sa isip ko ang halaga ng pag-aantay, ang halaga ng pagtitiwala sa proseso ng kalikasan. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Lila malapit sa puno, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kaming nagkubli sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gilid ng bakuran, ngunit hindi kami mapakali. Ang kapangyarihan ng ulan ay tila ba nagdulot sa amin ng hindi mapigilang pangamba. Baka masira ang mga bulaklak, baka mapatid ang mga sanga. Kuya, makakaya kaya ng puno ang ganitong ulan? Tanong ni Lila habang nagsusumiksik sa ilalim ng aking jacket. Huwag kang mag-alala, sagot ko, bagamat ang puso ko ay hindi rin mapalagay. Matibay ang puno, nakayanan nito ang mas malalakas na bagyo. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Ang ulan ay tila ba hindi nauubos, bumubuhos ng walang tigil. Nang humupa ang ulan, agad kaming tumakbo ni Lila patungo sa puno. Basang-basa ang lupa, tila ba ang bawat hakbang namin ay umaagos sa putik. Ang puno ay mistulang nakikipaglaban pa rin. Ang mga bulaklak ay nakabitin sa mga sanga, ang ilan ay nalaglag. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang bagay kaming natuklasan. Isang munting bunga, mistulang nagkukubli sa likod ng mga dahon. Kuya, may bunga na, sigaw ni Lila, punong-puno ng galak sa kanyang tinig. Ang maliit na bunga ay tila ba isang gantimpala sa aming pag-aantay, isang patunay na hindi nasayang ang aming pagsusumikap. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang dumami ang mga bunga sa puno. Ang dating puno ng pag-aasam ay ngayon puno na ng mga mangga, handang magbigay ng tamis sa aming mga puso. Ang saya ay hindi maikukumpara. Ang kasiyahan ay tila ba bumabalot sa aming munting mundo. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang umaga, habang papalapit kami ni Lila sa puno, napansin naming tila ba may ibang tao sa aming likod bahay.
Isang matandang lalaki may daladalang mga kagamitan sa pagputol. Kuya, sino siya? Tanong ni Lila, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang isasagot. Ang puso ko ay biglang bumilis, ang isip ko ay naguluhan. Bakit may taong nais pumutol sa aming puno? Ang puno na inaruga namin, pinagyaman at inantay? Ang puno na ngayoy puno ng bunga, puno ng buhay? Sa paglapit namin, narinig kong nag-uusap ang matandang lalaki at ang aming ama. Hindi ko naiwasang makinig sa kanilang usapan. Maganda ang puno, pero kailangan na itong ilipat, sabi ng lalaki. May plano kami para sa lupaing ito. Ang mga salitang iyon ang tila ba naging simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento, isang kabanatang hindi namin inaasahan. Ano ang mangyayari sa puno? Ano ang mangyayari sa aming pag-aantay? Ang twist na ito ay tila ba nagbigay sa amin ng bagong hamon, isang cliffhanger na hindi namin alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila nito, natutunan namin na sa bawat pagtatapos, may bagong simula. At ang pag-aantay ay hindi natatapos sa bunga lamang, kundi sa kung paano namin haharapin ang mga susunod na yugto ng aming kwento. Ang mga araw ay tila lumilipad sa paglipas ng panahon habang kami ni Ana ay patuloy na nangangalaga sa puno. Sa bawat umagang bumubungad, palagi kaming sabik na pumunta sa likod ng bahay ni na Lola upang tingnan ang aming munting proyekto. Ang puno ay naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay, isang tahimik na saksi ng aming mga pangarap at pag-asa. Isang umaga, nagising ako sa kulog ng ulan. Ang langit ay madilim at ang hangin ay napakalamig. Sa kabila ng masamang panahon, agad kong tinawagan si Ana upang ipaalam na pupunta pa rin ako sa likod ng bahay ni Lola. Kahit malakas ang ulan, kailangan nating tiyakin na hindi mapinsala ang puno, sabi ko sa kanya. Sumang-ayon si Ana at nagkita kami sa ilalim ng aming mga dilaw na payong. Habang naglalakad kami patungo sa puno, naramdaman ko ang lamig ng tubig na dumadaloy mula sa aking payong papunta sa aking balikat. Ngunit hindi ko alintana iyon. Ang iniisip ko lang ay ang kalagayan ng puno sa ganitong klasing bagyo. Pagdating namin doon, nagulat kami sa aming nakita. Ang lupa sa paligid ng puno ay tila naglalaway sa sobrang basa at ang ilang mga sanga ay tila nanghihina sa bigat ng tubig. Ang dami ng tubig na ito, baka malunod ang mga ugat, wika ni Ana na may halong pag-aalala. Kailangan nating gumawa ng paraan para maalisan ng tubig ang lupa. Agad akong umisip ng solusyon. Kumuha tayo ng mga maliit na kanal para maiba ang daloy ng tubig. Pwede tayong gumamit ng mga patpat para maiba ang direksyon ng agos. Nagtrabaho kami ng magkasama. Bagamat basa na ang aming mga damit, hindi kami tumigil hanggat hindi namin nakikita na humupa ang pagbaha sa paligid ng puno. Nararamdaman ko ang pagod sa aking mga braso, ngunit ang nangiti ni Ana ang nagsilbing inspirasyon ko para magpatuloy. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang humupa ang ulan. Sa wakas, tumigil na ang pagpatak ng tubig mula sa langit. Nagsimula ng sumilip ang araw at isang bahaghari ang unti-unting umusbong sa kalangitan. Tila ito'y isang gantimpala mula sa kalikasan para sa aming ginawa. Ngunit sa kabila ng magandang tanawin, may napansin akong kakaiba. Ang puno ay nagbago. Ang mga dahon nito ay mas makapal at mas berde kaysa dati. Ana, tingnan mo ang mga dahon, parang mas buhay ang puno ngayon, sabi ko. Sumagot si Ana. Oo nga, parang may kislap ang mga dahon. Nakakatuwa. Ngunit sa aming pagtitig sa puno, napansin namin ang isang bagay na hindi maalis sa aming isip. Sa isa sa mga sanga nito, may umuusbong na maliit na bulaklak. Hindi namin inaasahan ng ganito kabilis na pagbabago. Bakit parang may bulaklak na agad? Tanong ni Ana na puno ng pagtataka. Hindi ko rin maintindihan. Sa aming pagkakaalam, hindi dapat ito namumulaklak sa ganitong panahon. Ngunit sa halip na mag-alala, nagpasya kaming hintayin ang susunod na mangyayari. Lumipas ang mga araw
at ang maliit na bulaklak ay unti-unti nang nagiging bunga. Isang kakaibang prutas ang lumilitaw mula sa sanga. Sa aming pag-aalaga at pagmamasid, napansin namin na ang prutas ay hindi pangkaraniwan. Ito ay may kulay ginto na tila nagliliwanag sa ilalim ng araw. Isang umaga, nagpasya kaming saliksikin kung anong uri ng prutas ito. Nagdala si Ana ng isang aklat tungkol sa mga prutas at halaman. Isa-isa naming tiningnan ang mga pahina, ngunit walang prutas na katulad ng nasa puno ang makikita sa aklat. Habang nag-uusap kami, biglang may dumating na bisita. Si Tio Ramon, ang kapatid ng aming lola, ay bumisita mula sa syudad. "Ano yang ginagawa niyo, mga bata?" Tanong niya habang nakatingin sa prutas na nasa puno. "Tio Ramon, hindi namin alam kung anong prutas ito. Bigla na lang itong lumitaw," sagot ni Ana. Napatingin si Tio Ramon sa prutas at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. "Hindi ba ninyo alam? Ang prutas na yan ay may kakaibang kapangyarihan. Sinasabing kapag ito'y kinain, makakakita ka ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Pero mag-ingat, hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan." Kami ni Ana ay nagtinginan, puno ng pagtataka at pagkabahala. Ano kaya ang ibig sabihin ni Tio Ramon? Dapat ba naming subukan ang prutas na ito? Sa kabila ng aming takot, bumuo kami ng plano. Sa susunod na umaga, susubukan namin ang prutas na ito. Ngunit sa aming pag-alis, isang katanungan ang bumabalot sa aming isipan. Ano nga ba ang makikita namin kapag kinain ang prutas na ito? Ako si Lino, isa sa mga magpinsang nag-alaga sa puno. Sa mga nakaraang taon, kami ni Mila ay hindi tumigil sa pag-aalaga sa punong itinanim namin sa likod ng bahay ni na Lola. Ang punong iyon ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan, ang aming pinagsaluhang pangarap na makita itong mamunga balang araw. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Ang langit ay tila nagbabanta ng ulan, ngunit hindi ito sapat para pigilan kami sa pagpunta sa likod bahay. "Lino, tingnan mo," sigaw ni Mila habang tinuturo ang punong ngayon ay malaki na ang katawan. Ang mga sanga nito ay umabot na sa taas na halos hindi kami maabot at ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Sa totoo lang, ilang beses na rin kaming napagod sa kakaalaga sa puno. Minsan, naiisip ko kung may patutunguhan ba ang lahat ng ito. Ngunit hindi namin sinukuan. Ang puno ay naging bahagi na ng aming buhay, isang bagay na nagpapalakas sa amin sa tuwing kami ay nalulugmok sa mga problema sa eskwelahan o sa bahay. Mila, sa tingin mo ba mamumunga na ito? Tanong ko habang tinitingnan ng puno. Tuwing tatanungin ko ito, palagi niyang sinasagot ng, "Oo, kailangan lang natin maghintay." Sa bawat oras na sinasabi niya ito, nadarama ko ang pag-asa at tiwala. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang mayroong mali, hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may bumabalot na kaba sa aking dibdib. Habang abala kami sa pag-aalaga sa puno, napansin ko ang isang maliit na bagay na tila kumikislap sa ilalim ng mga dahon. "Mila, ano kaya ito?" Tanong ko habang tinuturo ang kumikinang na bagay. Lumapit si Mila at pareho naming tinitigan ang maliit na bagay na iyon. Sa una, akala namin ito ay isang bulaklak na nagsisimula ng mamukadkad. Pero habang papalapit kami, napansin naming ito ay isang maliit na prutas. "Hindi maaari," sigaw ni Mila puno ng tuwa. "Lino, mamunga na ang puno natin." Hindi ko mapigilang mapangiti. Ang mga tao ng aming pagsisikap ay nagbunga na rin. Sa wakas, hindi na lamang ito pangarap, naging realidad na ang aming inaasam. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bahagi ng isip ko ang nagtataka. Bakit ngayon lang? Ano ang espesyal sa prutas na ito? Habang nag-uusap kami ni Mila, bigla kong naalala ang isang alamat na ikinuwento ni Lola sa amin noong bata pa kami. Tungkol ito sa isang puno na nagbunga ng prutas na may mahiwagang kapangyarihan.
Ang sinumang makakakita nito ay magkakaroon ng kakayahang malaman ang mga lihim ng kalikasan. Naalala mo ba ang alamat ni Lola? Tanong ko kay Mila. Oo, pero alamat lang iyon, hindi totoo, sagot niya habang naglalakad kami papunta sa puno. Subalit sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-aalinlangan na nararamdaman ko. Habang papalapit kami, napansin namin na ang prutas ay tila nagbabago ng kulay mula sa berde patungong ginto. Lino, tingnan mo, bulong ni Mila puno ng pagkamangha. Parang hindi ito ordinaryong prutas. Sa puntong ito, ang kaba sa aking dibdib ay lumalala. Parang mayroong hindi pangkaraniwang bagay na nagaganap. Ano kaya ang mangyayari kapag kinuha natin ito? Tanong ko. Si Mila ay ngumiti, pero sa likod ng kanyang nangiti ay may bahid ng pag-aalala. Subukan natin, Lino. Wala namang mawawala, sabi niya, ngunit sa kanyang boses ay may naririnig akong alinlangan. Dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko patungo sa prutas at sa paghawak ko dito, biglang umihip ang malakas na hangin na tila nagdadala ng mga bulong mula sa kalikasan. Sa isang iglap, ang paligid ay tila naging mas maliwanag. Ang mga dahon ng puno ay kumikinang at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa prutas papunta sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may kakaibang koneksyon ng prutas na ito sa amin ni Mila. Bigla, narinig namin ang isang tunog mula sa likuran. Isang tunog na hindi namin inaasahan. Isang boses. Lino, Mila, ang punong ito ay may lihim na dapat ninyong malaman. Napalingon kami at sa aming likuran ay ang isang matandang lalaki, nakangiti at tila may alam tungkol sa prutas na ito. Hindi ko alam ang gagawin. Sino siya? Bakit siya naririto? At ano ang lihim na iyon? Napatingin ako kay Mila at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong tanong na bumabagabag sa akin. Sa puntong iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga araw, ang puno na inaruga namin ay unti-unting nagbago. Ang mga dahon nitong dati manipis at tila mahina ay ngayoy masigla at malago, nagpapahiwatig ng buhay na patuloy na lumalago. Ang pag-aalaga naming magpinsan ay hindi na lamang tungkulin. Ito'y naging bahagi ng aming pang-araw-araw na gawain, isang ritual na kinagigiliwan namin. Ako si Marco, 12 taong gulang, at ang aking pinsang si Lia ay 10 taong gulang pa lamang. Mula pa noong itinanim namin ang punong ito, hindi namin inakala na magiging ganito kahalaga ito sa amin. Sa bawat pagdidilig, pag-aalis ng mga damong ligaw, at pag-aalaga sa lupa, natutunan namin ang halaga ng pagtitiyaga at pag-unawa sa mga bagay na hindi agad nakikita ang resulta. Isang umaga, habang nag-uusap kami ni Lia sa ilalim ng lilim ng puno, naramdaman ko ang kakaibang saya. Marco, tingnan mo, sabi ni Lia, sabay turo sa isang sanga ng puno. Hindi ko agad nakita ang kanyang tinutukoy, ngunit nang lumapit ako, doon ko lang napansin ang maliit na bulaklak na nagbukas sa isa sa mga sanga. Ang unang bulaklak, nag-uumapaw ang tuwa ko. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aalaga, heto ang unang senyales na ang aming pagsisikap ay hindi nasayang. Sa wakas, nagbunga rin ang ating paghihintay. Sabi ko kay Lia habang magkasama kaming nakatingin sa kahangahangang tanawin. Ang bulaklak na iyon ay tila simbolo ng aming pagsisikap at pagtitiyaga. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang susunod. Sa kabila ng aming tuwa, alam kong maraming hamon pa ang maaring dumating. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nang nabalitaan ng mga kapitbahay ang tungkol sa aming puno. Ang mga bulaklak ay nagsimula ng dumami at ang puno ay naging sentro ng atensyon sa aming munting komunidad. Maraming tao ang pumupunta para tingnan ang aming puno. Ang iba ay humihingi ng payo kung paano rin nila maalagaan ang kanilang mga tanim. Isang araw, dumating ang isang matandang lalaki na hindi namin kilala.
Nakasuot siya ng simpleng damit, may dala-dalang isang maliit na basket. Nakangiti siya habang papalapit sa amin. Ang ganda ng puno ninyo, sabi niya. Alam niyo ba na may mga alamat tungkol sa punong tulad nito? Nagkatinginan kami ni Leah, parehong naguguluhan ngunit interesado. Ano pong alamat? Tanong ko. Ang punong ito, sagot ng matanda, ay sinasabing may kakaibang kapangyarihan. Kapag ito'y namunga, ang unang bunga ay may kakayahang tuparin ang isang kahilingan ng sinumang makatagpo nito. Bigla akong napatigil. Isang kahilingan? Tunay bang may ganitong alamat? Kahit pa anong pag-aalinlangan ang nasa isip ko, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibilidad. Ano kaya ang unang hihilingin ko kung sakaling totoo ang sinasabi ng matanda? Tumalikod ang matanda at iniwan kami ng isang misteryosong nangiti. Sa likod ng kanyang pagalis, naiwan ang isang katanungan sa aming isipan. Ang puno ba ay talagang may ganoong kapangyarihan? Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, naging palaisipan ito sa amin ni Leah. Habang kami nagkukumpuni sa ilalim ng puno, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagliparan at ang mga bulaklak ay tila sumasayaw sa hangin. Sa isang iglap, may nahulog mula sa isa sa mga sanga. Isang maliit at bilugan na bunga, kasing pula ng dugo, ang bumagsak sa lupa. Napatingin kami ni Leah sa isa't isa, parehong hindi makapaniwala. Ang unang bunga, ngunit bago pa man namin ito lapitan, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kawalan. Ang lupa ay biglang nagkibit at ang paligid ay nagmistulang nag-iba. Sa gitna ng aming pagkabigla, isang anino ang lumitaw sa likod ng puno. Isang figura na tila pamilyar ngunit hindi namin matukoy kung saan namin ito nakita. Ang bunga ng inyong pagtitiyaga, sabi ng figura, ay darating na may halaga, ngunit may kapalit na dapat pag-isipan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng punong ito. Ang bunga ay hindi lamang prutas na aming pinaghirapan. Ito rin ay isang pagkakataon na may kaakibat na panganib. Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, nakaramdam ako ng kakaibang kaba, isang damdamin na hindi ko pa naranasan noon. Ang puno ay tila nagkakaroon ng sariling buhay at ang bunga nito ay naging simbolo ng aming mga pangarap at takot. Ano ang magiging kapalit ng aming kahilingan? Sa puntong iyon, alam kong kami ni Leah ay nasa harap ng isang desisyong hindi namin basta-basta maaaring husgahan. At sa kabila ng aming pagkagulat, isa lamang ang aking naging tanong sa sarili. Ano ang magiging halaga ng bunga ng aming paghihintay? Sa kabila ng mainit na sikat ng araw, madalas kaming pumunta sa likod bahay upang bisitahin ang aming mahal na puno. Ako si Lila at kasama ko ang pinsan kong si Aron. Simula noong itinanim namin ang maliit na binhi na iyon, naging bahagi na ito ng aming pang-araw-araw na buhay. Bawat araw ay may bagong kaalaman, bagong pag-aalaga, at bagong pag-asa na hatid ang pag-aruga namin sa puno. Isang umaga, habang binabasa ko ang lumang kwaderno ng lola namin, nagulat kami sa biglaang pagdaing ng hangin. Naramdaman namin ang pagbabago sa kapaligiran. Hindi na ito ang karaniwang banayad na simoy, kundi tila may sama ng loob. Lila, nararamdaman mo ba? Tanong ni Aaron habang nakatingin sa langit. Tumango ako. Parang may paparating na bagyo, sagot ko. Agad kaming nagmadaling puntahan ang puno. Ang dati nitong mga dahon na sumasayaw sa hangin ay tila nag-aalangan ngayon. Mabilis naming sinuri ang mga sanga at katawan nito. Kailangan natin itong protektahan, sabi ni Aaron habang inaalis ang ilang kalat sa paligid. Habang abala kami sa pag-aayos, naisip ko ang lahat ng pinagdaanan namin para sa punong ito. Sinikap naming itanim ito sa tamang lupa, diligan sa tamang oras, at bantayan sa bawat pagbabago ng panahon. Ang puno ay hindi lamang basta tanim para sa amin. Ito ay simbolo ng tiyaga,
ng pagmamahal at ng pag-asa. Sa kabila ng aming murang edad, naramdaman namin ang responsibilidad na pag-aruga sa isang buhay na umaasa sa amin. Ngunit sa pagdating ng bagyo, nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Aron, paano kung hindi kayanin ng puno ang bagyo? Tanong ko habang nakatingin sa maliliit na bunga na unti-unti nang namumuo. Malakas ang puno natin, Lila. Nag-aruga tayo ng maayos, pero siguro kailangan natin ng dagdag na seguridad. Sagot ni Aaron habang nagsisimulang maghukay sa paligid upang maglagay ng suporta sa katawan ng puno. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Naglagay kami ng mga kahoy na suporta, binalot ang katawan ng puno sa mga lumang tela at nagdasal sa kalangitan. Ngunit habang tumatagal, lalo naming nararamdaman ang paglapit ng bagyo. Ang hangin ay nagiging mas malakas, ang mga ulap ay mas nagdidilim, at ang mga ibon ay nagsisimula ng maghanap ng masisilungan. Isang gabi, habang kami ay nagkukwento sa ilalim ng punong iyon, narinig namin ang unang patak ng ulan. Sa unay tila banayad, ngunit unti-unti itong lumakas. Bumalik kami sa bahay na may halong kaba at pag-asa. Sana kayanin ng puno. Bulong ko sa aking sarili bago pumikit. Kinabukasan, nagising kami sa mga tunog ng hangin na tila nagwawala sa labas. Agad kaming tumakbo palabas, lumulusong sa putik at ulan upang tingnan ang kalagayan ng aming puno. Ang mga dahon nito ay nagsasayaw sa malakas na hangin at ang mga sanga ay tila naglalaban sa puwersa ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang puno ay nakatayo pa rin. Naalala ko ang kwento ng lola tungkol sa mga puno, sa gubat na natutong yumuko sa hangin para hindi mabali. Aron, tingnan mo, sigaw ko habang tinuturo ang puno. Kahit malakas ang hangin, natututo itong yumuko. Ngumiti si Aron, kahit basang-basa na sa ulan. Oo, Lila, parang tayo rin. Kahit anong bagyo, kailangan lang nating matutong yumuko at bumangon. Ngunit habang patuloy kaming nakatingin, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa isa sa mga sanga, may isang maliit na bungang tila nag-iba ang kulay. Aron, tingnan mo yon, sabi ko. Lumapit kami at napansin ang kakaibang bunga. Hindi ito karaniwang bunga ng puno namin. Sa halip, tila may kakaibang anyo at kulay ito na hindi namin inaasahan. Ano kaya ito? Tanong ni Aaron, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Habang nagmumuni-muni kami, biglang lumakas ang hangin at isang malakas na ihip ang nagpatumba sa isang bahagi ng kahoy na suporta. Agad kaming kumilos upang ayusin ito, ngunit sa pag-aayos namin, napansin namin na ang kakaibang bunga ay tila lumiliwanag. Sa gitna ng ulan at hangin, ang bunga ay nagbigay ng malamistikong kinang na tila may lihim na hatid. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa kabila ng aming pag-aalaga, may misteryo palang nakatago sa puno na ito. Habang nagtatapos ang bahagi ng kwento, ang puso ko'y puno ng kuryosidad at pag-asam na matuklasan ang lihim na hatid ng kakaibang bunga sa gitna ng bagyo. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sa paglipas ng mga buwan, tila hindi na mabilang ang mga araw na kami nag-abang sa munting punong itinanim namin ni Kuya Mark. Ang puno na iyon ay nagsilbing simbolo ng aming pagkakaibigan, ng aming tiwala sa isa't isa, at higit sa lahat, ng aming walang kapantay na pasensya. Ako si Ana, ang batang may pangarap na makita ang punong ito na mamunga, hindi lamang para sa aming dalawa, kundi para sa buong baryo. Sa bawat araw na dumaan, hindi namin pinalampas ang pagkakataong alagaan ng puno. Dinidiligan namin ito tuwing umaga, sinisiguradong malusog ang mga dahon at tinitiyak na walang peste ang sumisira sa mga ugat nito. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat oras na ginugol namin ay tila nagiging bahagi na ng aming buhay. Sa tuwing magkasama kami ni Kuya Mark sa ilalim ng lilim ng puno, tila nawawala ang lahat ng aming pagod at ang tanging nararamdaman ay ang pag-asang dulot ng paghihintay. Isang hapon, habang kami
Nakaupo sa ilalim ng puno, napansin ko ang kakaibang kinang sa mga dahon nito. Kuya, tingnan mo, sabi ko, sabay turo sa dahon na tila nagliliwanag sa sikat ng araw. Agad na tumayo si Kuya Mark at sinuri ang mga dahon. Mukhang malapit na, Ana, sabi niya habang nakangiti. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ko ang pag-asa na matagal ko nang inaasam. Tila malapit na ang araw na mamunga na ang punong ito at ang aming mga pinaghirapan ay magkakaroon ng bunga. Sa mga sumunod na araw, lalo naming pinag-igihan ang pag-aalaga sa puno. Madalas kaming bumisita sa aklatan upang magbasa ng mga libro tungkol sa tamang pag-aalaga sa mga halaman. Ibinahagi namin ang aming natutunan sa aming mga guro at mga magulang na nagpahayag ng kanilang suporta sa aming munting proyekto. Ang puno ay naging sentro ng aming komunidad at hindi nagtagal, marami na ring mga kapitbahay ang nagtatanong kung ano ang sikreto ng aming tagumpay sa pag-aalaga nito. Ngunit sa kabila ng saya at pananabik na hatid ng mga araw na iyon, isang gabi ay nagising ako sa malakas na tunog ng hangin. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Kitang-kita ko ang puno na humahampas sa lakas ng hangin. Ang mga dahon nito'y tila sumasayaw sa galit ng bagyo. Agad kong naisip si Kuya Mark, kaya dali-dali akong lumabas ng bahay at tumakbo patungo sa kanyang bahay. Pagdating ko roon, nakita ko si Kuya Mark na nakatayo sa harap ng kanyang pintuan, tila nag-aalala. Ana, kailangan nating protektahan ang puno. Sabi niya na may kasamang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi na kami nagdalawang isip. Sa gitna ng ulan at hangin, tumakbo kami patungo sa puno at sinubukang iligtas ito mula sa panganib ng bagyo. Nagsimula kaming maglagay ng suporta sa paligid nito, sinisiguradong hindi ito matutumba. Ang bawat galaw namin ay puno ng pag-asa at panalangin na sana ay makayanan ng puno ang bagyo. Habang abala kami sa pagprotekta sa puno, biglang may narinig kaming kakaibang tunog. Isang malakas na dagundong na tila galing sa ilalim ng lupa. Napatingin kami sa isa't isa ni Kuya Mark, parehong nagtatanong kung ano ang nangyari. Sa isang iglap, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Ang puno ay tila unti-unting bumabagsak at sa aming pagkabigla, hindi namin alam ang gagawin. Hindi ko maipaliwanag ang kabang sumiklab sa aking dibdib. Ano ang mangyayari sa puno? Lahat ng aming pinaghirapan ay tila mawawala na lang ng ganon-ganon. Ngunit sa likod ng aming takot, may narinig kaming boses mula sa likuran. Huwag kayong mag-alala, sabi ng isang pamilyar na tinig. Lumingon kami ni Kuya Mark at sa aming pagkagulat, nakita namin si Lolo Pedro, ang kilalang hardinero sa aming baryo. May paraan para mailigtas natin ang puno. Pagpatuloy ni Lolo Pedro na puno ng kumpiyansa. Sa kabila ng panganib, hindi namin sinayang ang pagkakataon. Sa tulong ni Lolo Pedro, nagsimula kaming maghukay sa paligid ng puno upang palakasin ang mga ugat nito. Ang aming mga kamay ay puno ng putik at ang aming mga katawan ay pagod na pagod. Ngunit ang pag-asa na dala ni Lolo Pedro ay tila nagbigay sa amin ng lakas na hindi namin akalaing mayroon kami. Ngunit sa gitna ng aming pagsisikap, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa ilalim ng lupa, natuklasan namin ang isang matagal nang nakabaon na kahon. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng ingay mula sa bagyo, at ang tanging naririnig namin ay ang mabilis na tibok ng aming mga puso. Ano kaya ang laman ng kahon na iyon? Ano ang misteryo sa ilalim ng puno na matagal na naming inalagaan? Ang gabi ay puno ng tanong at ang aming pagod ay napalitan ng bagong pag-asa at kaba. Sa likod ng bawat pagsubok, tila may nakatagong lihim na naghihintay na matuklasan. Ngunit ang tanong, handa na ba kami ni Kuya Mark na buksan ang misteryosong kahon na iyon? Hindi ko akalain na ang araw na ito ang magdadala sa amin sa isang hindi inaasahang pagliko. Habang si Marlon at ako ay naglalakad papunta sa aming paboritong lugar,
kung saan nakatanim ang puno ng mangga na matagalan na naming inaruga, pakiramdam ko ay may kakaibang kilig sa aking dibdib. Sa loob ng mga taon, ang puno ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan, pagtitiyaga at pagmamahal para sa kalikasan. Ngayon, tila nararamdaman ko ang bigat ng oras at ang mga aral na hatid nito. Alam mo, Carla, parang kahapon lang nang itanim natin ang punong ito, sabi ni Marlon habang kami naglalakad. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Naalala ko pa ang araw na iyon. Maliit pa kami at puno ng pag-asa, habang hawak-hawak ang maliit na binhi ng mangga. Hindi kami sigurado sa aming ginagawa, ngunit alam namin na gusto naming makapagbigay ng kahit kaunting kontribusyon para sa kalikasan. Oo nga, at ngayon, tingnan mo, halos kasinlaki na natin. Tugon ko sabay turo sa puno na ngayoy lumago at yumabong. Ang mga dahon nito'y sumasayaw sa hangin at ang mga bungay tila handa ng pitasin. Ngunit may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman sa hangin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may susulpot na pagbabago. Habang papalapit kami, napansin naming may kakaibang liwanag na tumatago sa pagitan ng mga sanga ng puno. Ang liwanag ay tila may buhay, sumasayaw at naglalaro sa hangin. Napatingin kaming dalawa ni Marlon sa isa't isa, parehong nagtatanong kung ano ang aming nasasaksihan. Sa kabila ng aming pagtataka, lumapit kami sa puno, tila hinihila ng mahiwagang liwanag. Marlon, ano kaya yan? Tanong ko habang pinipilit kong abutin ang isa sa mga sanga. Ang liwanag ay tila sumasagot sa akin, lumalapit ito at humuhuni ng musika na hindi ko pa naririnig. Ang tono nito'y puno ng pag-asa, parang ang mga pangarap na matagalan na naming iningatan sa aming mga puso. Ano kayang mangyayari kung hawakan natin ito? Tanong ni Marlon, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at bahagyang takot. Hindi ko alam kung ano ang tumulak sa akin, ngunit inabot ko ang liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng init at kapayapaan sa aking katawan. Parang lahat ng pagod at hirap na dinanas namin ay ginantimpalaan ng isang sagradong regalo. Ang kahangahangang liwanag ay nagdulot sa akin ng pakiramdam na tila kami ay bahagi ng isang mas malawak na kwento, isang kabanata na higit pa sa aming mga iniisip. Biglang may umaling-awngaw na tunog at ang puno ay parang nabuhay. Ang mga ugat nito'y nag-ugat sa lupa ng mas malalim at ang mga sangay nag-umunat patungo sa langit. Ang mga bunga ay tila nagningning sa kakaibang liwanag. Napaatras kami ni Marlon sabay hawak sa isa't isa. Ang aming mga puso ay puno ng kaba, ngunit hindi namin magawang iwan ang punong tila nag-aanyaya sa amin na manatili. At ngayon, ano na ang mangyayari? Pabulong kong sabi, habang patuloy ang pagtanaw sa puno na ngayon ay tila may sariling mundo. Maaari bang ito na ang simula ng ating pangarap? Sagot ni Marlon, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pananabik. Ngunit bago pa namin maunawaan ang tunay na kaganapan, may biglang umusbong na kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Ang tunog ay parang ugong ng isang malalim na batis, ngunit sa halip na tubig, mga ugat ang lumalabas. Nang biglang bumuka ang lupa sa harap namin, nakita namin ang isang maliit na kahon na tila gawa sa ginto. Ang kahon ay may ukit na simbolo ng puno at sa likod nito'y may mga marka na di namin maunawaan. Napatitig kami ni Marlon sa kahon, kapwa nag-iisip kung dapat ba namin itong buksan. Ang liwanag mula sa puno ay patuloy sa pag-aanyaya. Tila sinasabing ito ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay. Carla, tingin mo ba ito ang susi? Tanong ni Marlon, ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang kahon. Hindi ko alam ang sagot, ngunit ang puso ko ay puno ng pagnanasa. Ano kaya ang nasa loob ng kahon? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Habang nagkakatinginan kami ni Marlon,
pareho naming alam na ang kahong ito ay hindi lamang isang simpleng bagay. Ito'y bahagi ng isang mas malalim na misteryo, isang kwento na higit pa sa aming inaakala. Marlon, sa huli ang nagdesisyon. Ibinaba niya ang kahon sa lupa, sabay tingin sa akin. Carla, ito na ang oras, buksan natin ito. At sa kanyang pag-abot sa kahon, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking katawan. Ano ang nasa loob? Ano ang susunod na mangyayari? Sa aming pagbukas ng kahon, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Puno ng pag-asa, takot at pagkasabik sa mga susunod na kabanata. Sa aming pagtahak sa landas ng pag-aaruga sa punong aming itinanim, hindi namin namalayan ang paglipas ng panahon. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Sa bawat pagdilig, pag-aalis ng damo at pagtabon ng lupa sa paligid ng ugat, unti-unting nagkaroon ng koneksyon sa pagitan namin ng puno. Sa kabila ng aming murang edad, naramdaman naming may tungkulin kaming alagaan ito, na para bang ito'y bahagi ng aming pamilya. Isang umaga, habang kami ni Nilo ay naglalakad patungo sa punong aming iniingatan, napansin namin ang kakaibang liwanag na tumatago sa pagitan ng mga dahon. Ang sikat ng araw ay tila isang kislap ng pag-asa na nagmumula sa puno. Ang mga dahon nito ay kumikinang na para bang may sariling buhay. Naramdaman ko ang kakaibang sigla sa hangin, isang uri ng pag-asang hindi ko maipaliwanag. Nilo, tingnan mo, sabi ko habang itinuturo ang mga bagong usbong na bunga. Hindi ito kapani-paniwala. Ang punong aming inalagaan sa mahabang panahon ay sa wakas namumunga. Ang ganda! Tugon ni Nilo. Kitang-kita ang kagalakan sa kanyang mga mata. Ang mga bunga ay hindi pa hinog, ngunit ang kanilang paglitaw ay sapat na dahilan upang kami magdiwang. Hindi namin akalain na ang maliit na punong itinanim namin ay magiging ganito kasigla. Habang nakaupo kami sa lilim ng puno, naisip ko ang mga aral na natutunan namin sa aming paglalakbay. Ang pag-aalaga sa puno ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagsisikap. Ito ay tungkol sa pagtitiis, sa pag-unawa na ang bawat bagay ay may tamang panahon. Ang lahat ng pagod na aming dinanas ay nagdulot sa amin ng mas malalim na pagpapahalaga sa kalikasan at sa mga bagay na kadalasang hindi napapansin. Alam mo, Nilo, parang hindi lang bunga ang nagbago sa punong ito. Parang may kakaiba rin sa paligid, sabi ko, habang pinagmamasdan ng paligid na tila mas maliwanag kaysa dati. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Nilo na tila nag-iisip ng malalim. Sa kabila ng aming kasiyahan, may naramdaman akong kakaibang bagay, parang may lihim na nakatago sa puno. Kinabukasan, bumalik kami upang muling tingnan ang puno. Sa aming paglapit, napansin kong may hindi pangkaraniwang bagay sa lupa malapit sa ugat. Isang bagay na tila kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Lumapit kami upang tingnan ito at nadiskubre naming isang maliit na kahon ang nakabaon sa tabi ng puno. Nilo, ano ito? Tanong ko habang dahan-dahang hinuhukay ang kahon. Sa aming pag-angat dito, naramdaman ko ang kabog sa aking dibdib. Ano ang maaaring laman ng kahon na ito? Sa aming pagdilat sa kahon, nadiskubre namin ang mga piraso ng papel na tila luma na. May mga nakasulat na pangalan at petsa, mga tala na tila nagmula sa matagal ng panahon. Ang mga ito ay mukhang mga tala ng isang tao na nag-aruga rin sa puno, bago pa man ito na itanim namin. May iba pang nag-alaga sa puno, sabi ni Nilo. Ang aming pagkatuklas ay nagbigay ng bagong pananaw sa aming misyon. Ang puno ay hindi lamang bahagi ng aming paglalakbay. Ito ay bahagi ng mas malaking kwento, isang kwento na nagsimula bago pa kami dumating. Habang binabasa namin ang mga tala, nalaman namin ang tungkol sa taong nag-aruga sa puno ilang dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang mga kwento ay puno ng pag-asa, ng pagmamahal sa kalikasan at ng hangaring makalikha ng pagbabago.
ang kanyang mga saloobin ay tila sumasalamin sa aming sariling karanasan, na para bang kami bahagi ng iisang layunin. Ngunit sa huli ng mga tala, may isang mensahe na nagbigay sa amin ng kakaibang kaba. Sa likod ng bawat bunga, may lihim na naghihintay na matuklasan. Ingatan ng puno sapagkat ito'y may kapangyarihang higit pa sa iniisip ninyo. Ang mensaheng ito ay nag-iwan sa amin ng maraming tanong. Ano ang ibig sabihin ng kapangyarihang tinutukoy? Ano ang lihim na nakatago sa likod ng mga bunga? Sa kabila ng aming kasiyahan sa pag-usbong ng bunga, naramdaman namin ang pangamba sa posibleng panganib o hiwaga na dala ng punong aming inalagaan. Sa aming pag-uwi, hindi namin maiwasang mag-isip-isip. Ang aming bagong nadiskubre ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming kwento. Muli, kami ay tinawag upang tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng aming pag-aalaga sa puno. Sa likod ng bawat dahon, bawat sanga at bawat bunga, may lihim na nagsusumigaw na matuklasan. At sa aming susunod na hakbang, ang puno at ang mga lihim nito ay aming susubukang unawain upang mas makilala ang kapangyarihan at hiwagang dala nito.